Doon pa lang. O pagkatapos, sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung tatlo kanyang ganon? At saka yung pang-apat ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo, wala. Ang totoong ginawa nila, considering, sabi niya, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than one-third of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the three earlier impeachment complaints have become moot and academic, and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin nun? Pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay sa archive. Sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the one-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung one-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion? Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang, ganun pala. Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, nabanggit niya. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Initiation and Mode of filings. Ang halimbawa ganun, initiation of impeachment proceedings. Dalawang bagay lang. Ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-repair mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Yung fourth complaint dumating, hindi, tinransmit ka niyan. Dinala agad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, kaya pala pinagmisa yan. Patay na. Kaya ngayon ko lang na-realize. Hindi ba sinasabi na natin yun eh. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Pangganyito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung puka niyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint,
isang nag-endorse. Tama po. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, tatlo nandun sila Arlene Brosa, sila yung ano, ganyan. Teacher ata yan. Tapos meron na namang parang dalawa na naman yon. Opo. Tapos yung isa si Congressman Bordado. O yan, Basta Bicol. pito lahat yon. Ang sabi nung Solicitor General, yung nag-endorse nung tatlong complaints. Naunang tatlong complaint, Naunang opo. tatlong complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila. Doon sa pang-apat. Pang-apat. Oo. Ang tanong, Oho. so bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong pito na nag-endorse nung unang complaint, Tatlo, okay. na nag-endorse din nung pangalawa, ibig sabihin, dalawang complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, Hindi dalawa talaga yun. violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Ang dapat. Isa lang talaga isang ano. So, nagpasilo sila sa sarili nilang ano eh. Inamin ng Solicitor General. Ito po kanya, pinakita pa yung ano eh, yung pirma dun sa Opo. Yung mga pinirmahan po nila, yes. yung signature page nung pang-apat. Oho. Ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. Oho. O, di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, Yung una. nag-endorse ka nito. Oo. Di kayong pito kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Opo. Maliwanag na kayo. Dalawang beses nag-endorse ng ano, impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng dalawang within 1 year? Hindi pwede. Sayang ano. Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na. Desisyon na eh. Desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, Opo. bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid, di ba? Isa pa yun. Isa pa pong issue yun, no? Oo, From 19th Congress to 20th Congress. Talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Anong ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita. Kasi lahat na ng dagat, eh. O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Dinahin sa ilalim ng lupa, eh. Kaya nga. Boring machine na. Pero matutuntun natin. Basta sabihin mo. Sabihin mo lang kung paano mo itinawid. Oo. May statement na po rito ang Senate Court. Kaya, sige, Senate. Alam ko, Impeachment Court. Ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yung ano eh. Reaction ng House of Representatives. Sige, yan muna. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference. To allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano nga? Ano ibig sabihin? Well, gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin namin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin.
Di ba dapat nilang tanggapin? Tanggapin nila yung katotohanan. Hindi nga. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo na ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Yung judicial interference daw yan. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Ha? Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Atty. Tonggol. Oo, si Atty. Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Ito may pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Sa yung isa. Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito siya Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang kanikanyang limitasyon. Co-equal branch po tayo eh. Kaya huwag nyo kaming panghimas. Parang ganun eh. Sabi, 4 ito eh. Tinatanong lang naman eh. Lahat po ng pumirma ng 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan eh. Diba? Ganun ang sagot. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya eh. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Saman tinatalong lang naman niya eh. Tapos sabi niya, in the case of blah blah blah, sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold eh.
Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi nga sa inyo ito eh. Hindi, kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice, retired eh. Sabi, pumirma na nga eh, tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba parang ganun na lang style eh. Hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27, Opo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang-11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung session 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. So nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun eh. Session day yun. Ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, naipal niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days lumilitaw. Technically, 11 days. Technically, mali na yun. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. Pagpalagay mo ng tama yun, bakit hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, Senate, forthwith. Lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous. Ito po naman ang statement ni VP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni VP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court to yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribed and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribed and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi ba kung Yung mga abogado tawag doon jurat.
Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Ay, jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before Yes, me, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. Affidavit, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section 14, hindi ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang, akalain mong nakalimutan. Nakaligtan. Nakalagay ito yung verification Opo. Pagkaraniwang ganito yung kanyang termino. We cause the preparation of this complaint. All of them, 215. We cause the preparation of this complaint, and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, including our appreciation of the documents appended hereto. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa na kapag sinabi mong hindi personal knowledge nakalagay doon kapag yung apayan sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura pala Kung yun. yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin Lalo na yung wala. di lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Nako. Isa pang ano yun, isa pang, baka hindi napansin ng pero palagi ko nakita rin. Page 32, tingnan mo. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide Kukopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisinang nag-prepare nito? Ayaw din nilang Ayaw din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong Kanya-kanya tayong trabaho. teritoryo. Hindi nyo na pakilaman. Huwag nyo na pakilaman sino gumawa niya. Basta kami...